pa ang isang patunay ng mga kwalifikasyon ni Pastor Apollo Kibuloy para maging senador ng Pilipinas. Mayroon mang nabigla sa paghahain ng Certificate of Candidacy ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ay hindi rin maikakaila ang pagbuhos ng suporta para sa kanya. Isa na dito ang isang dating palace official. Kung ano ang kanyang komento sa pagtakbo ng buting pastor, alamin natin sa balitang ito ni Carlo de la Peña. Matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ng spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Oy, salamat kaayo Elizabeth Gash. Boss Dada, pandagdag. Ayan na yung mga campaign funds natin. Ikakampanya natin si Pastor. So, patatuko kaya si Pastor. Patatuko dito sa may chan ko. Para sa tuwing magugutom ako, siya yung maalala ko. Apollo C. Kibuloy sa huling araw ng COC filing ay hindi inaasahan ang pagdagsa ng mga nagpapahayag ng suporta para sa buting pastor mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, hindi na mahirap para kay Pastor Apollo na mga kampanya dahil itong si Pastor, ang record niya speaks for itself. Ang kanyang ginawa sa kanyang sinasakupan ay nagpapakita ng isang malinis, matapat, matalino, at makadiyos na serbisyo sa lugar niya. At gusto niyang i-expand ito sa pangkalawakan at sa buong kapuluan. sa kabila ng mga batikos at maling akusasyong ibinabato kay Pastor Apollo ay hindi maikakaila na kahit na hindi pa siya isang opisyal ng pamahalaan ay marami na itong nagawang kabutihan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kabilang na dito ang pagpapaunlad ng pamumuhay ng mga indigenous people at mga mahihirap, pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga kabataan, maging ang pangangalaga sa kalikasan at higit sa lahat, ang pagtuturo at pangangaral ng mga salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng pagbabago sa bawat isa, maging kasapi man ng KOJC o hindi. Kaya naman kung magiging isa... Alam mo, ganito katindi si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit hindi niya kalahi. Kahit hindi niya kalahi, hindi niya kilala, alam niya kung paano babaguhin ang buhay mo. Kayo pa kaya? Yung mga naghihirap nga ng mga kabataan sa iba't ibang mga bansa, tatutulungan niya ibang bansa na yan. Dito pa kaya? Kaya kayong mga basher, lalong-lalo ka na Risa Ontiveros punyeta ka, kapag may kingdom ka na, kapag may sarili ka ng eskwelahan, punyeta ka, kapag may sarili ka ng bundok, oo, yan, pwede ka nang magsalita against kay pastor, pero visit ka. Kung wala ka pa namang nagagawa talaga para sa bayan mo, kumbaga ang feeling mong nagawa mo pa lang sa buhay mo ay yung pagiging senador mo, aba, ibahin mo si pastor. Bago nagsenador si pastor, or bago siya magkandidato ng senador, marami na siyang nagawa sa Pilipinas. Kupal ka. Ikaw, bukod sa pag-rally-rally mo, bukod sa pag-sigaw-sigaw nyo sa kalsada, ano na bang nagawa nyo sa bayan? Ano na ang nagawa mo sa bayan? Bago ka pa naging senador, punyemas ka. Kung wala, Ontiveros, shut up ka na lang. Oo, gusto ko sa mga Senate inquiry, gusto ko nasa tabi mo si pastor. Oo, gusto ko katabi mo siya at gusto ko kasama mo siya sa lahat ng komite. Oo, buwisit ka para matauhang ka. Isang senador, si Pastor Apollo, ay siya na ang magiging isang halimbawa para sa iba pang mga opisyal ng pamahalaan kung ano ang dapat. Oy, grabe naman si Ranger Trucker ng Europe. Ayan, Boss D, all out support for Dutertes at kay Pastor Q. Salamat kaayo. Nagawin ng isang lingkod bayan. Nakahalintulad din sa kung paano pinamunuan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bansa. Samantala may dagdag naman na payo ang dating palace official sa mga taga-suporta ng butihing pastor. Yun ang mga pabor kay pastor. Mga paano na kayo? Mag-organize kayo ng grupo-grupo nyo sa inyong mga lugar.
O ayan na, mangampanya na tayo. O kaya yung mga binibigay nyo dyan, yan ang gagamitin ko sa pangangampanya. Igakampanya ko si Pastor mula Apari hanggang Timog. Yun. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Ayun, palakpakan. So ayan ha, kanya-kanya tayo ng toka ha. O, kanya-kanya tayo ng toka. Yung mga OFW, bumoto kayo, parang awa nyo na ha. Bumoto kayo ha. Hindi kayo bumoto, tinamad na naman kayo. Sa tablet na nga lang kayo bumoto eh. Nag-register na ba kayo sa app? Baka naman di pa kayo nagre-register sa app ha. Oy, mag-register na kayo sa app. Kaya nga namin ginest kanina eh. Yung taga-Comelec eh. Para ma-inform kayo, ma-educate kayo. Para ma-educate kayo tungkol sa mga paano magboto-boto, re-registro. Baka mamaya puro lang tayo sigaw. Tapos di tayo makaboto dahil hindi nyo ginawa yung pinagagawa ng Comelec. Boss Dada, paano mag-register? Ayan ang sinasabi ko eh. Punta kayo sa Facebook page o kaya sa website ng Comelec. O, tapos meron doon na information campaign, video, kung paano po mag-register, mag-install ng app dyan sa mga cellphone ninyo. Okay. Yung pong bansang China, Timor-Leste, Cambodia yata. Basta yung mga bansa na binanggit kanina, absentee voting doon. Pupunta kayo sa embassy. Doon kayo boboto, ha? Pero yung mga pwede naman mag-internet, ayan, meron pong app, i-install nyo. Tapos sa araw ng botohan, mauuna kayong boboto. Tandaan ninyo, May 15 yung botohan. June 15 pa lang, na kayo? Ay, April 15. Putang ina, June 15. April 15 pa lang, bumoboto na kayo. So sa OFW pa lang, magkakabilangan na kung sinong mananalo. Saan makikita yung app, Boss Dada? Sa website nga nila, may tutorial doon. Meron silang ibibigay sa inyong link o na kung saan kayo magre-register sa mga mobile phones nyo. Tapos, install nyo na yon para hindi na kayo pupunta sa embassy para magboto. Sa cellphone, sa bahay na lang, may internet. Kahit nakaupo kayo sa CR, sa kubeta. Kahit kumakain kayo ng spaghetting walang sauce. Kahit nakatiwarik kayo o kahit na naghihingalo kayo bago kayo mamatay, bumoto muna kayo. Oo, cellphone lang yun. Pasok nyo yung PIN code nyo. Tapos, iboto nyo na si Pastor Kibuloy dun sa April 15. Alec Banday, register na ako for the first time. Tapos na yata yung registration eh. Yung pong mga registered na mga botante, di ba, ikaw rehistrado ka na, meron ka ng pangalan sa Comelec. Ayun, pwede ka nang gumawa ng app, pero yung magpaparehistro ka pa lang ngayon, tapos na eh. Hindi ko alam Alec Banday, alam ko tapos na yung registration para sa election sa 2025. Ano ba kayo? Ayan, nilagay ni Anharot dito. Sabi ko nga sa inyo, gamitin natin ang lahat ng ating mga kakayanan para ipipin ko to ha. Ayan, http facebook.com election ph. Ayan. Meron daw dyan QR code. Pag click nyo ng QR code, ayan na. Tuturuan na kayo kung paano mag-register. Kailangan alam nyo yung mga information nyo, yung mga voters information nyo. Sabi ko sa inyo, lahat ng ginigess namin may importansya. Kaya nga ang dami namin tinanong kanina para maintindihan nyo eh. Mamaya i-upload ko yung namin, yung Baratero sa SMNA kanina. Lahat ng mga tanong tungkol sa OFW, tinanong namin doon. Panoorin nyo ulit. Mamaya i-upload ko, tapos panoorin nyo ha.